Sarap pamasyal dito kung kasama ko si Eduardo. Kaso hindi siya nakakapaglakad eh. Ito ang aking mahal na si Eduardo. Hinahanap niyo si Eduardo. Ito siya. Ito si Eduardo. I love you, di! Ako si Adoracion Pumen. Palayo sa akin, ini. Yung mga apo ko, tawag sa akin, Mamo, palibasa, lola na ako. Sa April 21, 74 na ako. Dito po nakatira sa Barangay Pasolo, Valenzuela City. Housewife lang po ako kasi high school graduate lang ako. Ang asawa ko ay si Eduardo Ucumen. Ang aking mga anak ay si Army, Arlene, Alona at Edward. 4 sila. 3 babae, 3 Maria at isa yung lalaki. Nanay, nakita namin yung video mo, no? Nag-trending kasi sa Facebook. Sabi mo, naglakad ka sa Polo River Walk. Opo. Sabi niyo po, sana kasama niyo si Tatay Eduardo. Ano po, magkapit-bahay kami ni Eduardo. Doon kami tukso-tuksuhan. Lagi siyang nang iinis. Yung pala, may gusto na siya sa akin. Hanggang sa, ayun, pagkasunduan na, yun na. Kaya kami nagkagustuhan na. 1971 kami, 55 years na kami. Dahil nung 50, golden kami. Sama ko lang mga anak ko kasi pandemic noon. Kamusta po si Tatay Eduardo? May dementia siya 4 years ago. Tapos nung 1 taon na stroke. Kaya ngayon, bedridden na siya. Lagi kaming magkasama niyan. Kakain kahit nasa Jollibee lang o McDo. Kakain kami. Talagang close kami pagka sa alisan. Hindi pwedeng umalis yung isa na hindi kasama isa. Kaya habang naglalakad ako sa ganda ng Polo River Walk, naalala ko bigla ang asawa ko siguro. Kung kasama ko, asawa ko noon, siguro tuwan-tuwa din siya. Dahil napakaganda lumakad, napakasarap lumakad. Lalo sa umaga, sarap lumakad doon, yung sikat ng araw talaga, ng mga matatanda. Ano po yung mga naging changes sa sugalong na bedridden sa kanya? Hindi ko na siya kasama, nagsasolo na lang ako, lalo na pagpupunta sa kapilya. Kasi Iglesia ni Cristo kami. Sabay kami punta sa kapilya. Ngayon, ako na lang mag-isa. Maski naglalakad nga ako, kumisa. Naaalala ko siya. Dapat kasama ko siya. Inano ko na lang, nanalangin na lang ako sa Panginoon Diyos na bigyan akong lakas ng loob, matanggap ko. Kaya ayun, natatanggap ko naman. Kaya lang dumadating talaga yung kalungkutan. Paano po nagsisimula yung araw ninyo? Ay pagkagising ko, titignan ko siya kung basa na. Kasi kumuha kami ng caregiver. Sabi ng mga anak ko, hindi mo na kaya, mami, kasi nga, may breast cancer ako. Natanggalan ako ng left breast. Hindi ko na kaya, lalo na pag siya, tatagilid siya. Hirap na hirap ako talaga. Hindi ko kaya. Ano naman yung mga moments na nagpapalakas ng loob ninyo? Kinakausap ko siya. Sasabihin ko, Di, I love you, Di. Di, pagaling ka na, Di, ha? Para makapasyal na tayo, ha? Doon, sa pinupuntahan ko. Sa River Walk. Ha? Lumakad ka na para makapasyal ulit tayo. Makakain tayo sa labas sa Jollibee. Kasi gustong-gusto niya. Ayaw niya pala ng Jollibee. Sabi niya, Jollibee pambata. Gusto ko McDo. Yun ang sinasabi niya. Tapos, pagdarating yung mga anak ko, ayun, lumalakas ang loob ko. Pagka nandyan sila, talagang lumalakas ang loob ko. Sabi ko, kaya ko to. Nandyan na may mga anak ko. Hindi namin alam na magkakaganito kami. Siyempre, hindi naman nadadagdagan dahil wala naman kami hanap buhay. Kaya, nababawasan kumukunti. Iniisip ko ngayon, paano na pagka naubos na? Saan ako kukuha? Siyempre, may mga pamilya na sila. Hanggat maaari, ayoko silang istorbohin sa mga may pangangailangan din sila. Pero kung minsan, nagdadala silang diaper, quaker, ng mga underpad. Ano po ang maipapayo ninyo sa ibang mga mga housewife, asawa, na dumadaan sa ganitong sitwasyon? Kahit babae tayo, maging matatag tayo sa sambahayan. Alagaan natin mga anak natin. Tigit sa lahat, ipakilala natin ang Panginoon Diyos sa ating mga anak para sila may takot sa Diyos. Hindi sila gumawa ng masama.